Nakatayo ka na ba sa tahimik ng isang silid, isang litrato sa kamay, at pinayagan ang isang katanungan na lumipas mula sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa? Isang tanong na sumasalamin sa katahimikan na naiwan ng isang mahal sa buhay, nasaan na sila ngayon? At makikita ko na ba silang muli? Hindi ito isang casual na pag-iisip. Ito ay marahil ang pinakamalalim at malalim na tanong ng tao na maaari nating tanungin. Nag-aalok ang mundo ng maraming mga teorya mula sa isang walang panaginip na pagtulog hanggang sa isang kumpletong walang bisa. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas agarang, mas nakamamanghang, at mas kagiat kaysa sa alinman sa atin ay nang ahas na isipin? Paano kung ang sandali ang aming huling hininga ay umalis sa ating katawan ay hindi isang wakas, ngunit isang agarang at malay na pagdating sa isang hindi nakikitang kaharian? Ang mga sagot ay hindi matatagpuan sa haka-haka, ngunit pinagtagpi sa mismong tela ng banal na kasulatan, at kung ano ang inihayag nila tungkol sa kabilang buhay, tungkol sa muling pagsasama at paghihiwalay, ay iling ang mga pundasyon ng naisip mong alam mo. Ito ay hindi lamang tungkol sa kasiyasang pag-usisa, ito ay tungkol sa pag-unawa sa walang hanggang kahalagahan ng buhay na iyong nabubuhay ngayon. Magsimula tayo sa pinakakritikal na sandali, ang instant ng kamatayan. Ang aming modernong mundo ay madalas na sanitize sa sandaling ito, tinitingnan ito bilang isang biological cessation lamang. Ngunit ang salaysay ng Biblia ay nagtatanghal ng isang iba't ibang larawan. Hindi ito naglalarawan hindi isang wakas, ngunit isang paglipat, isang pagdaan sa isang belo mula sa mundo na makikita natin sa isang kaharian na hindi nakikita, ngunit tulad lamang ng tunay. Malinaw na ang banal na kasulatan na ang kaluluwa, ang kakanyahan kung sino tayo, ay hindi lamang makatulog o tumigil na umiiral, naghihintay para sa isang muling pagkabuhay sa hinaharap. Sa halip, ito ay agad at sinasadya na dinala sa espiritual na sukat. Isipin ang mga salitang nagsalita si Jesus sa magnanakaw na namamatay sa tabi niya sa krus. Sa kanyang huling paghihirap, ang tao ay humingi ng tawad, "Jesus, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian." At ano ang tugon ni Jesus? Ito ay isang pangako ng hindi kapani-pani walang pagdali. Sa Lucas Kabanata 23, Taludtod 43, sabi niya, "Tunay, sinasabi ko sa iyo, ngayon makakasama mo ako sa paraiso." Hindi sa ilang malayong hinaharap, hindi pagkatapos ng isang mahabang pagtulog, ngunit, ngayon. Ang nag-iisang salitang ito ay nag-aalis ng buong paniwala ng isang walang malay na panahon ng paghihintay. Tumuturo ito sa isang agarang, may malay tao na pagkakaroon sa piling ng Diyos para sa mga siya. Naunawaan ni Apostol Pablo ang katotohanan ito na may malalim na kailanawan. Sumulat siya sa simbahan sa Korinto, na sinasabi na, wala sa katawan, ay ang naruroon sa Panginoon. Para kay Pablo, ang kamatayan ay hindi isang natatakot na walang bisa ngunit isang promosyon, isang direkta at agarang hakbang sa pagkakaroon ng Kristo na kanyang pinaglingkuran. Ang Espiritu, tulad ng sinasabi sa atin ng manunulat ng Ecclesiastes, bumalik sa Diyos na nagbigay nito, sa sandaling ito ay bumalik ang katawan sa mundo. Ito ang unang katotohanang katotohanan, ang buhay na lampas sa libingan ay kaagad at ito ay may kamalayan. Ngunit kung ang kaluluwa ay agad na dinala sa espiritual na kaharian, ang susunod na hindi maiiwasang tanong ay, saan, eksakto, pupunta ba ito? Ito ba ay isang solong, universal na patutunguhan? Dito, ang mga banal na kasulatan ay gumuhit ng isang linya ng malalim at walang hanggang kahalagahan. Ang Biblia ay hindi patas na walang maraming mga landas o isang neutral na lugar ng paghihintay, ngunit dalawa lamang ang mga patas na patutunguhan. Ang mga patutunguhan na ito ay tinukoy ng ating relasyon, o kakulangan nito, kasama ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo sa buhay na ito. Ang pinakamatingkad at malungkot na paglalarawan ng katotohanan ito ay nagmula sa mga labi ni Jesus mismo sa talinghaga ng mayamang tao at si Lazaro, na natagpuan sa Lucas Kabanata 16, sa account na ito, 2 tao ang namatay. Si Lazaro, isang mahinang pulutong na nagtiwala sa Diyos, ay dinala ng mga anghel sa isang lugar ng ginhawa at kapayapaan, na inilarawan bilang dibdib ni Abraham. Ang mayamang tao, na nabuhay ng isang buhay na makasariling indulgence na walang pagsasaalang-alang sa Diyos o sa kanyang kapwa-tao, ay nahahanap ang kanyang sarili sa isang lugar ng pagdurusa at apoy. Ano ang pinakakapansin-pansin na ang parehong ay may kamalayan. Parehong may mga alaala sa kanilang buhay sa lupa.
Makikita ng mayamang tao si Lazaro sa buong paghati, at maaari pa siyang magsalita. Siya ay lubos na may kamalayan sa kanyang pagdurusa. At nang humingi siya kay Abraham na magpadala kay Lazaro upang isawsaw ang kanyang daliri sa tubig upang palamig ang kanyang dila, ang tugon ni Abraham ay nagpapakita ng pagkapanatili ng paghihiwalay na ito. Sinabi niya, sa pagitan namin at ikaw ay isang mahusay na kalungkutan ay naayos, upang ang mga pumasa mula rito hanggang sa iyo ay maaaring hindi makakaya, at walang maaaring tumawid mula doon sa amin. Ang isang mahusay, hindi malulutas na chasm. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang pabula, ito ay isang window sa istruktura ng kawalang hanggan. Nagtatatag ito ng isang pangunahing katotohanan, mayroong isang mahusay na dibisyon. Sa isang panig, mayroong paraiso, pakikipag-isa, at kapayapaan. Sa kabilang, pagdurusa, panghihinayang, at paghihiwalay. Ang lumang tipan ay nagpapahiwatig sa parehong katotohanan na may paulit-ulit na parirala na ginamit sa pagkamatay ng mga patriarch, na sila ay natipon sa kanilang mga tao. Nang mamatay sina Abraham, Isaac, at Jacob, ang pariralang ito ay nag-sign higit pa kaysa sa inilibing lamang sa isang libingan ng pamilya. Nagsalita ito tungkol sa isang espiritual na pagsasama-sama, isang pagsali sa pamayanan ng mga tapat na nauna sa kanila sa malay na pagkakaroon ng Diyos. Sa kabaligtaran, para sa mga tumanggi sa Diyos, ang patutunguhan ay isa sa walang hanggang paghihiwalay mula sa kanyang kabutihan, kanyang ilaw, at kanyang pag-ibig. Ito ang nakakalungkot na katotohanan ng Great Division. Kaya ano ang dalawang natatanging realidad na ito, na pinaghiwalay ng mahusay, na ayos na chasm? Binibigyan sila ng Biblia ng mga pangalan at paglalarawan na nagpapaliwanag sa kanilang kalikasan. Para sa matuwid, para sa mga tulad ni Lazaro na naglagay ng kanilang tiwala sa Diyos, ang patutunguhan ay tinatawag na paraiso. Si Jesus mismo ay gumagamit ng term na ito sa isa sa mga pinakamadulas na sandali ng kanyang pagpapako sa krus. Habang siya ay nakabitin sa krus, ang magnanakaw sa tabi niya, sa isang sandali ng malalim na pananampalataya, ay nagsabi, "Jesus, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian." At ang tugon ni Jesus ay isang pangako ng nakamamanghang kagyat at lapit. "Tunay, sinasabi ko sa iyo, ngayon makakasama mo ako sa paraiso." Basagin natin iyon. Ngayon, hindi matapos ang ilang mahabang panahon ng pagtulog ng kaluluwa o purgatorial na naghihintay, ngunit kaagad. Sa akin, ang kakanyahan ng langit ay hindi isang lokasyon ngunit isang tao. Ang panghuli kagalakan ay ang pakikisama kay Kristo mismo. At ang lugar, paradise. Ang salita, *paradise* sa Greek, na orihinal na tinukoy sa isang magandang parke o isang nakapaloob na hardin, isang lugar ng kapayapaan at kasiyahan. Ito ay nakikinig pabalik sa Eden, sa estado ng hindi natukoy na pakikipag-isa sa Diyos. Ito ang agarang patutunguhan ng kaluluwa ng mananampalataya. Ang Apostol Pablo ay nagsasalita ng pagiging nahuli hanggang sa ikatlong langit, sa paraiso, kung saan narinig niya ang mga bagay na hindi masasabi. Habang ang buo, pangwakas na kaluwalhatian ng bagong kalangitan at bagong lupa ay naghihintay sa muling pagkabuhay ng katawan, ang kaluluwa ng mananampalataya ay pumasok kaagad sa isang estado ng kamalayan ng kaligayahan, pahinga, at perpektong pakikisama sa pagkakaroon ng Panginoong Hesukristo. Ito ang mismong puso ng pag-asa ng Kristiyano sa harap ng kamatayan. Ipinahayag ito ni Pablo nang may ganap na kailan-awan sa 2 mga taga-Korinto Kabanata 5. Sinabi niya, "Alam natin na kung ang tolda na ating tahanan sa lupa ay nawasak, mayroon tayong isang gusali mula sa Diyos, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay, walang hanggan sa langit." Pagkatapos ay sinabi niya na habang nasa katawan na ito, malayo tayo sa Panginoon. At ang kanyang conclusion ay isa sa matagumpay na kumpiyansa, kami ay may katapangan, at mas gugustuhin nating lumayo sa katawan at sa bahay kasama ang Panginoon. Ang wala sa katawan ay naruroon sa Panginoon. Ito ay isang direkta, agarang paglipat. Ang kamatayan, para sa anak ng Diyos, ay hindi isang kakilakilabot na paglukso sa isang madilim na hindi kilala, ito ay isang homecoming. Ito ay nagbubuhos ng isang pansamantalang, hindi pagtupad ng tolda para sa isang permanenteng, maluwalhating bahay sa mismong pagkakaroon ng ating tagapagligtas. Ito ay nagre-reframe sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit masasabi ni Pablo sa Filipos Kabanata 1 na siya ay nasa isang mahusay na problema. Alam niya na ang kanyang patuloy na buhay ay mabunga para sa ministeryo, gayunpaman ay inamin niya,
ang hangarin ko ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat mas mabuti yun. Malayo mas mahusay, hindi lamang isang maliit na mas mahusay, hindi isang pagpapabuti ng marginal, ngunit isang estado ng pagiging iyon ay hindi maihahambing na higit na mataas sa kahit na ang pinakamabunga at masayang buhay sa mundong ito. Bakit? Sapagkat nangangahulugan ito ng hindi malabo, walang bayad, pakikipag-ugnay sa harapan na mahal niya at nagsilbi. Sa kabilang panig ng kalungkutan ay ang patutunguhan ng hindi matuwid na patay, isang lugar na tinawag ng bagong tipan si Hades. Ito ang katumbas ng Greek ng termino ng lumang tipan na Sheol. Habang kung minsan ay maaaring sumangguni si Sheol sa libingan o sa pangkalahatang kaharian ng mga patay, sa konteksto ng bagong tipan at mga turo ni Jesus, ang Hades ay malinaw na inilalarawan bilang isang lugar ng kamalayan na pagdurusa para sa mga namatay na hiwalay sa Diyos. Ito ang kaharian kung saan natagpuan ng mayamang tao ang kanyang sarili, isang lugar ng apoy, ng paghihirap, ng hindi maihahambing na uhaw, at ng malalim, walang hanggang pagsisisi. Hindi ito ang pangwakas na impyerno, na tinawag ng Biblia na si Gehenna o ang Lake of Fire. Sa halip, ang Hades ay isang kakilakilabot na lugar na may hawak, isang bilangguan para sa mga kaluluwa ng hindi naniniwala na patay habang hinihintay nila ang pangwakas na paghuhusga. Ang pagdurusa doon ay tunay, ito ay may kamalayan, at ito ay ginawa ang lahat ng higit na nakagagalit sa pamamagitan ng memorya ng buhay na kanilang nabuhay at ang mga pagkakataon para sa biyaya na kanilang tinanggihan. Sinasalita ni Pedro ang Diyos na gumawa ng mga mapaghimagsik na anghel na kadena ng madilim na kadiliman upang mapanatili hanggang sa paghatol, at ito ay nagbibigay sa atin ng isang larawan ng kalikasan ng Hades, isang lugar ng pagkakakulong at kakilakilabot na pag-asa ng pangwakas na pangungusap na darating. Ang pagdurusa ay hindi lamang pisikal ngunit psikolohikal at espiritual ang buo, pagdurog na bigat ng paghihiwalay mula sa Diyos, na siyang mapagkukunan ng lahat ng kabutihan, ilaw, pag-ibig, at pag-asa, ay nagsisimulang madama sa kakilakilabot na katotohanan. Ang katotohanan ito ng pag-iral pagkatapos ng kamatayan, kapwa para sa naisave at nawala, ganap na buwagin ang hindi biblikal na paniwala ng pagtulog ng kaluluwa, ang ideya na ang kaluluwa ay pumapasok sa isang estado ng walang malay hanggang sa pangwakas na muling pagkabuhay. Ang mga banal na kasulatan ay hindi lamang inilalarawan sa ganitong paraan. Naaliw si Lazaro, ang mayamang tao ay nasa pagdurusa. Nais ni Pablo na umalis upang maging kasama si Kristo hindi upang magpasok ng isang walang panaginip na pagtulog. Ang magnanakaw sa krus ay ipinangako, ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso. Hindi, sa ilang libong taon, ngunit, ngayon. Ang estado ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay aktibo, may kamalayan, at matindi ang tunay. Para sa mga nasa Hades, ang kamalayan na ito ay isang pangunahing sangkap ng kanilang pagdurusa. Isipin ang pagdurusa ng isang perpektong malinaw na memorya, na nag-i-replay sa bawat sandali ng paghihimagsik, bawat pagtanggi ng biyaya, bawat pagkakataon kung saan narinig ang katotohanan ngunit tinanggal. Naalala ng mayamang lalaki ang kanyang 5 kapatid. Naalala niya ang kanyang buhay ng luho. At sa lugar na iyon ng pagdurusa, bigla siyang naging isang ebanghelista, desperado na babalaan sila ng isang tao. Bakit? Sapagkat alam niya, na may isang kakilakilabot na katiyakan na hindi niya pag-aari sa mundo, na ang katotohanan ng paghatol ng Diyos ay hindi lamang kwento. Dinadala tayo nito sa isa sa mga pinakamalungkot na elemento sa account ni Jesus, ang mahusay na chasm na ayos. Kapag hiniling ng mayaman na si Abraham na ibalik si Lazaro upang isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at palamig ang kanyang dila, ang tugon ni Abraham ay stark at ganap. Sinabi niya, sa pagitan namin at ikaw ay isang mahusay na kalungkutan ay naayos, upang ang mga pumasa mula rito hanggang sa iyo ay maaaring hindi makakaya, at na walang maaaring tumawid mula doon sa amin. Ang chasm na ito ay hindi isang tampok na heograpiya. Ito ay isang banal, judicial na hangganan. Kinakatawan nito ang katapusan ng ating estado pagkatapos ng kamatayan. Ang oras para sa pagpili, para sa pagsisisi, para sa pagtawid mula sa kamatayan hanggang sa buhay, ngayon, sa pagkakaroon ng mundong ito. Kapag ang kaluluwa ay pumasa mula sa katawan, ang walang hanggang tilapon ay nakatakda, na tinatakan ng buhay na nabuhay at ang mga pagpipilian na ginawa nito tungkol kay Hesukristo. Walang pangalawang pagkakataon, walang paglilinis ng purgatorial, walang kakayahang tulay ang agwat. Ang chasm ay naayos.
Ito ay isang kakilakilabot na pag-iisip para sa mga nabubuhay na parang may walang hanggan na oras, ngunit para sa mananampalataya, ito ay isang mapagkukunan ng napakalawak na seguridad. Tulad ng walang maaaring tumawid mula sa Hades hanggang sa paraiso, walang maaaring maaga mula sa paraiso at ihagis sa pagdurusa. Ang aming lugar kasama ang Panginoon ay walang hanggan na ligtas, na tinatakan ng kanyang pangako at ang kanyang natapos na gawain. Ang likas na katangian ng pagdurusa sa Hades ay multifaceted. Mayroong pisikal na pandamdam, na inilarawan ni Jesus bilang apoy at paghihirap. Hindi namin kailangang mabagsak sa literal na kumpara sa mga interpretasyong metaphorical upang maunawaan ang pangunahing katotohanan. Ito ay isang lugar ng tunay, matinding pagdurusa. Ngunit marahil kahit na mas malalim ay ang psikolohikal at espiritual na pagdurusa. Ito ay ang pagdurusa ng hindi natutupad na pagnanasa ang uhaw na hindi maaaring mapawi. Ito ay ang pagdurusa ng memorya ang patuloy, pagloop ng isang buhay na squandered. Ito ay ang pagdurusa ng panghihinayang ang buo, pagdurog na bigat ng kung ano ang maaaring mangyari, ng kaligtasan na malayang inaalok at walang tigil na tumanggi. At higit sa lahat, ito ay ang pagdurusa ng paghihiwalay. Sa mundo, kahit na ang pinakahirap na makasalanan ay nakikinabang pa rin mula sa karaniwang biyaya ng Diyos ang araw, ulan, ang kagandahan ng paglikha, ang kapasidad para sa pag-ibig at kagalakan, gayunpaman lumipad. Sa Hades, ang karaniwang biyaya ay binawi. Ang kaluluwa ay nakakaranas ng hindi natukoy na katotohanan ng kung ano ang ibig sabihin na lubos na maputol mula sa mapagkukunan ng lahat ng buhay, ilaw, at kabutihan. Ito ay isang kadiliman na hindi lamang ang kawalan ng ilaw, ngunit isang palpable pagkakaroon ng kawalan ng pag-asa at lubos na kawalan ng pag-asa. At gayunpaman, tulad ng nabanggit ko, ang estado ng pagdurusa sa Hades ay hindi ang pangwakas na salita para sa hindi matuwid na patay. Ito ay isang prelude. Ang aklat ng pahayag, sa Kabanata 20, ay naglalarawan kung ano ang mangyayari sa pagtatapos ng oras. Matapos ang Millennial Kingdom, nakita ni John ang isang mahusay na puting trono at siya na nakaupo dito. Pagkatapos ay nakita niya ang mga patay, mahusay at maliit, nakatayo sa harap ng trono, at binuksan ang mga libro. Patuloy niyang sinabi, at ang dagat ay sumuko sa mga patay na nasa loob nito, ang kamatayan at Hades ay sumuko sa mga patay na nasa kanila, at hinuhusgahan sila, bawat isa sa kanila, ayon sa kanilang nagawa. Pansinin niyo ng Hades mismo ay sumuko sa mga patay nito. Ang mga kaluluwa ay nabilanggo doon ay inilabas upang tumayo sa harap ng upuan ng paghuhukom ng Diyos. Ito ang pangwakas na assize, ang panghuli courtroom kung saan walang apela. Dito, ang bawat gawa, bawat salita, bawat pag-iisip ay dadalhin sa ilaw at hatulan laban sa perpektong katwiran ng Diyos. Para sa mga naang mga pangalan ay hindi natagpuan na nakasulat sa aklat ng buhay, ang hatol ay pangwakas, at ang pangungusap ay itatapon sa tinatawag ng Biblia na the Lake of Fire, na siyang pangalawang kamatayan. Kaya't ang Hades, tulad ng nakakatakot na tulad nito, ay isang pansamantalang paghawak sa bilangguan na humahantong sa panghuling paghukom. Ang kakilakilabot at pagdurusa na naranasan doon ay pinagsama ng tiyak na kaalaman ng mas malaking paghuhusga na darating pa. I-pause natin ang pariralang yon, ang pangalawang kamatayan, sapagkat nakakatulong na linawin ang pagkakaiba sa pagitan ng Hades at pangwakas na estado. Ang unang kamatayan ay ang paghihiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. Ang bawat tao, bukod sa mga buhay sa pagbabalik ni Kristo, ay makakaranas nito. Ang ikalawang kamatayan, gayunpaman, ang pangwakas, walang hanggang paghihiwalay ng buong tao na ibalik ang katawan at kaluluwa mula sa Diyos. Ito ang pangwakas na bunga ng kasalanan, ang pangwakas na patutunguhan para sa lahat na wala kay Kristo. Ang Hades ay ang antechamber sa katapusan na ito, ang lawa ng apoy, o Gehenna na madalas na tinawag ni Jesus, ay ang bagay mismo. Ngayon, tingnan natin ang mas malapit sa eksenang iyon ng paghuhusga. At binuksan ang mga libro. Ano ang mga librong ito? Ito ang banal na talaan ng isang buhay ng tao. Ang bawat gawa na ginawa sa kadiliman, bawat idol na salita na sinasalita, bawat lihim na pagganyak ng puso nandoon lahat. Hindi ito upang magmungkahi ng isang literal na kosmiko na aklatan, ngunit upang may parating ang isang malakas na katotohanan, walang nakatago sa Diyos. Ang paghatol ay batay sa perpektong kaalaman at hindi masasabing ebidensya.
Isipin na nakatayo sa harap ng isang perpektong banal na Diyos dahil ang buong talaan ng iyong buhay ay inilatag, sinusukat hindi laban sa paglilipat ng mga pamantayan ng lipunan o sa iyong sariling pag-asa sa sarili, ngunit laban sa walang kamali-mali, hindi kompromiso na pamantayan ng banal na batas ng Diyos. Sa ilalim ng pamantayang iyon, tulad ng sinabi sa atin ni Apostol Pablo, lahat ay nagkasala at hindi may kakaila sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang sahod ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang paghatol ay isang pagtimbang lamang ng ating mabubuting gawa laban sa ating masama, walang maaaring maipahayag na matuwid. Ngunit pagkatapos, ang pangitain ni John ay nagbubunyag ng iba pa. At isa pang libro ang binuksan, na kung saan ay ang aklat ng buhay. Ito ang kritikal na punto ng pag-on. Ang pangwakas na tanong sa The Great White Throne ay hindi, ano ang ginawa mo? Ngunit, kanino ka ba? Ang mapagpasyang kadahilanan ay hindi ang nilalaman ng mga libro na nagdedetalye ng mga gawa ng isa, ngunit kung ang pangalan ng isang tao ay nakasulat sa huling aklat na ito. Ito ang pagpapatala ng tinubos, ang listahan ng lahat ng mga, sa kanilang buhay sa lupa, ay naglagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo, na ang mga kasalanan ay naligo ng kanyang sakripisyo. Ang kanilang talaan ng kasalanan ay ipinako sa krus at pinalitan ng perpektong katwiran ni Kristo mismo. Kaya para sa hindi naniniwala na nakatayo sa paghatol na ito, ang mga bukas na libro ng kanilang mga gawa ay nagsisilbi lamang upang kumpirmahin ang hustisya ng hatol. Ang kawalan ng kanilang pangalan mula sa aklat ng buhay ay kung ano ang nagbubuklod sa kanilang kapalaran. At ito ay humahantong sa amin sa isang malalim na kalungkutan at madalas na hindi napapansin na aspeto ng kaganapang ito, ang muling pagkabuhay ng hindi matuwid. Madalas nating pinag-uusapan ang pagkabuhay na mag-uli sa maluwalhating mga termino, at nararapat para sa mananampalataya. Ngunit ang Biblia ay nagsasalita ng dalawang muling pagkabuhay. Sa Juan Kabanata 5, sinabi ni Jesus, "Isang oras ang darating kapag ang lahat na nasa mga libingan ay maririnig ang kanyang tinig at lalabas, ang mga nagawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli ng buhay, at ang mga gumawa ng kasamaan sa muling pagkabuhay ng paghuhukom." Si Daniel 12 ay nagsasalita ng katulad ng mga natutulog sa alikabok ng lupa na nagising, ang ilan sa buhay na walang hanggan, at ang ilan ay nahihiya at walang hanggang pag-aalipusta. Ang mga kaluluwa sa Hades ay disembodied, ngunit para sa pangwakas na paghuhusga, muling pinagsama nila ang kanilang mga katawan. Ang kamatayan mismo ay pinilit na isuko ang mga biktima nito. Hindi ito muling pagkabuhay sa kaluwalhatian, ngunit isang muling pagkabuhay sa pagkondena. Ito ay ang muling pagsasaayos ng buong tao, katawan at kaluluwa, upang tumayo sa paglilitis at makatanggap ng pangwakas na pangungusap. Ang katawan ay hindi na napapailalim sa pagkabulok o pisikal na kamatayan, ngunit ginagawang akma upang matiis ang isang walang hanggang estado ng paghuhusga. Ito ang nakakatakot na katotohanan na ginagawang kumpleto ang pangalawang kamatayan. Ito ay hindi isang pagkalipol o isang pagtigil sa pagiging, ngunit ang walang hanggang parusa ng buong tao. Kaya, maaari kaming gumuhit ng isang malinaw na linya. Ang Hades ay ang intermediate na estado ng kaluluwa ng hindi matuwid, isang lugar ng pagdurusa at kakilakilabot na pag-asa sa pagitan ng kanilang pisikal na kamatayan at pangwakas na paghuhusga. Ang Lake of Fire ay ang pangwakas, permanenteng patutunguhan ng na buhay na tao na muling pinagsama-sama at kaluluwa matapos na ang paghatol ay naibigay. Kung ang Hades ay ang bilangguan ng county kung saan naghihintay ang akusado, ang lawa ng apoy ay ang maximum security na bilangguan kung saan isinasagawa ang pangungusap para sa kawalang hanggan. Ang dating ay pansamantala, ang huli ay magpakailanman. Ang pagdurusa ng Hades ay pinagsama ng kakilakilabot na katiyakan ng kaganapang ito sa hinaharap, ang hindi may iwasang appointment na ito bago ang dakilang puting trono kung saan ang lahat ng mga ilusyon ay aalisin at ang buo, ang mga bunga lamang ng isang buhay na nabuhay bukod sa Diyos ay maisa sa katuparan. Ngayon, ay unpack natin ang term na yun mula sa Apokalipsis Kapitulo 20, ang ikalawang kamatayan. Ito ay isang malalim na mahalaga at nakakatakot na parirala. Ang unang kamatayan ay ang nauunawaan nating lahat bilang pisikal na kamatayan, ang paghihiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. Ito ay bunga ng taglagas, isang universal na karanasan para sa sangkatauhan. Ngunit ang pangalawang kamatayan ay isang bagay na lubos na naiiba. Ito ang pangwakas, judicial na paghihiwalay ng buong tao mula sa Diyos,
ang mapagkukunan ng lahat ng buhay, kabutihan, at pag-asa. Ito ay ang hindi maibabalik na estado ng pagiging nasa ilalim ng matuwid na galit ng Diyos para sa kawalang hanggan. Kapag sinabi ng pahayag na ang kamatayan at Hades mismo ay itinapon sa lawa ng sunog, ito ay isang malakas na pahayag. Ipinapahiwatig nito ang pagtatapos ng kamatayan mismo tulad ng alam natin. Wala nang namamatay. Para sa mga matuwid sa bagong kalangitan at bagong lupa, nangangahulugan ito ng walang hanggang buhay na walang banta ng kamatayan. Ngunit para sa hindi matuwid sa lawa ng apoy, nangangahulugan ito ng isang walang hanggang pag-iral sa isang estado ng kamatayan, isang malay, walang hanggang karanasan ng mga kahihinatnan ng kasalanan at paghihimagsik. Ito ang panghuli katapusan, walang mga apela, walang parol, walang pangalawang pagkakataon. Nakasara ang pinto, at sino pa ang matatagpuan sa lugar na ito? Ang pahayag Kapitulo 21 versikulo 8 ay nagbibigay sa amin ng isang listahan ng chilling, ngunit tungkol sa duwag, walang pananampalataya, kasuklam-suklam, tulad ng para sa mga mamamatay tao, ang sexual na immoral, mangkukulam, idolo, at lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay nasa lawa na nasusunog ng apoy at asupri, na siyang pangalawang kamatayan. Ngayon, dapat tayong mag-ingat dito. Hindi ito isang listahan ng mga kasalanan na automatikong kinundena ang isang tao, na parang isang tao na minsan ay nagsabi ng kasinungalingan ay mapapahamak. Lahat tayo ay nahulog sa mga lugar na ito sa pag-iisip, salita, o gawa. Ang punto ay hindi ang individual na kumikilos, ngunit ang hindi nagsisisi na puso na tumutukoy sa buhay ng isang tao. Ito ang mga paglalarawan ng mga naang pagkakakilanlan ay nakaugat sa paghihimagsik laban sa Diyos, na tumanggi sa paglilinis at pagbabagong anyo na inaalok kay Kristo. Ang kanilang buhay ay nailalarawan sa mga bagay na ito sapagkat hindi na sila muling ipinanganak, hindi pa ginawang mga bagong nilalang kay Kristo. Ang kanilang bahagi, ang kanilang mana, ay ang pangwakas na estado ng paghihiwalay. Ang lake of fire ay din ang pangwakas na patutunguhan para sa panghuli ng mga espiritual na rebelde. Nakikita natin sa Apokalipsis Kapitulo 20 na ang dyablo, na niloko ang mga bansa, ay itinapon sa lawa ng apoy at asupri kung saan itinapon na ang hayop at ang maling propeta. Sinasabi nito na sila ay bibigyan ng pahihirap araw at gabi magpakailanman. Mahalaga ito, ang lawa ng apoy ay hindi isang lugar na pinamamahalaan ni Satanas, ito ang lugar ng kanyang walang hanggang parusa. Hindi siya ang hari ng impyerno, siya ang pinakatanyag na bilanggo. Ito ang pangwakas na pagkatalo ng lahat ng kasamaan. Lahat ng mga puwersang demonyo, lahat ng espiritual na pagsalungat sa Diyos, lahat ng paghihimagsik ng tao, at maging ang mismong mga konsepto ng kamatayan at Hades ay sa wakas at walang hanggan na pakikitungo. Ang mga ito ay na-quarantine magpakailanman mula sa nabagong nilikha ng Diyos, tinitiyak na ang kasalanan at pagdurusa ay hindi na muling magpapatawad sa bagong langit at bagong lupa. Itinaas nito ang tanong ng kalikasan ng parusang ito. Ginagamit ng Biblia ang imahe ng apoy, ng kadiliman, ng pag-iyak at pagngangalit ng mga ngipin. Literal ba ang sunog? Pinagtatalunan nito ng mga teologo sa loob ng maraming siglo. Kung ang apoy ay isang pisikal na siga o isang talinghaga para sa isang bagay na mas kaayla-hilakbot, ang katotohanan na itinuturo nito ay isa sa matindi at walang hanggang pagdurusa. Ang pag-iyak ay nagsasalita ng malalim na kalungkutan at panghihinayang. Ang pagngangalit ng ngipin ay nagsasalita ng matinding galit, kapaton, at galit hindi sa kanilang sariling kasalanan, ngunit malamang sa Diyos, sa kanilang mga kalagayan, sa kanilang walang hanggang pagdurusa. Ito ay isang estado ng walang hanggang, hindi nalutas, at nakakabagabag na pagkabigo. Marahil ang pinakamalalim na aspeto ng parusang ito ay ang paghihiwalay mula sa Diyos. Sa buhay na ito, kahit na ang pinakamatigas na makasalanan ay nakikinabang pa rin sa karaniwang biyaya ng Diyos, ang sikat ng araw, ulan, ang kapasidad para sa pansamantalang kagalakan, ang pagpigil sa kasamaan. Sa lawa ng apoy, ang lahat ng karaniwang biyaya ay binawi. Ito ay upang maranasan ang hindi nabuong mga kahihinatnan ng pagiging lubos at ganap na naputol mula sa mapagkukunan ng lahat ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, at ilaw. Ito ay may iwan na nag-iisa sa sariling kasalanan, panghihinayang, at matuwid, banal na galit ng isang Diyos na tinanggihan.
Ito ang katuparan ng pangwakas na pagnanasa ng makasalanan, isang buhay na walang Diyos. At ang trahedya ay nakuha nila ang nais nila, lamang upang matuklasan ito ang pinakakakilakilabot na pag-iral na may isip. Ito ay humahantong sa amin sa isang napakahirap, ngunit talagang mahalaga, aspeto ng pagkatao ng Diyos, ang kanyang katarungan. Sa ating mga modernong katinoan, ang ideya ng walang hanggang parusa ay maaaring tila hindi proporsyonal, kahit malupit. Kami ay may posibilidad na sukatin ang kasalanan sa isang sukat ng tao. Sa palagay namin, sinabi ko ng ilang mga kasinungalingan, naging makasarili ako, ngunit hindi ako isang mamamatay tao. Ako ay isang mabuting tao. Talagang karapat-dapat ba sa isang kawalang hanggan ng apoy? Ang linya ng pangangatwiran na ito ay nagpapakita ng isang pangunahing hindi pagkakaunawaan sa likas na kasalanan. Sa ekonomiya ng langit, ang kasalanan ay hindi pangunahing sinusukat ng paalang na epekto nito sa ating kapwa-tao, ngunit sa pamamagitan ng patayong pagkakasala nito laban sa Diyos na lumikha ng universo. Isipin ito sa ganitong paraan, kung ininsulto mo ang isang estranghero sa kalye, ang mga kahihinatnan ay minimal. Kung ininsulto mo ang iyong boss, baka mawalan ka ng trabaho. Kung mang-insulto ka sa pinuno ng estado, maaari mong harapin ang oras ng bilangguan para sa pagtataksil. Ang batas isang insulto ay pareho, ngunit ang pagkakakilanlan ng isang nasaktan ay tumutukoy sa grabidad ng pagkakasala. Ang bawat kasalanan, kahit gaano pa, maliit, na itinuturing natin ito, ay isang gawa ng mataas na pagtataksil laban sa walang hanggan, at perpektong banal na hari ng universo. Ito ay isang pagpapahayag ng paghihimagsik, isang pag-ilog ng aming kamao sa ating tagalikha, na nagsasabing, ang aking kalooban, hindi sa iyo, ay tapos na. Kapag nauunawaan natin na ang krimen ay ginawa laban sa isang walang katapusang pagkatao, ang konsepto ng isang walang hanggan na kahihinatnan ay nagsisimula na magkaroon ng higit na kahulugan mula sa isang legal at moral na paninindigan. Ang hustisya ng Diyos ay dapat maging perpekto at ganap na tulad ng kanyang pag-ibig at awa. Ang simpleng pag-alis ng kasalanan ay magiging isang paglabag sa kanyang sariling banal na kalikasan. Hindi niya magagawa, at hindi, ikompromiso ang kanyang sariling katwiran. Ang lawa ng apoy ay ang pangwakas na pagpapahayag ng hindi kompromiso, perpektong hustisya. Ang pangwakas na estado na ito ang tinatawag ng Biblia na pangalawang kamatayan. Ang Apokalipsis Kapitulo 20 versikulo 14 ay nagsabi, pagkatapos ang kamatayan at Hades ay itinapon sa lawa ng sunog. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang pagkamatay. Ito ay isang mahalagang kahulugan. Ang unang kamatayan ay ang pisikal na kamatayan na ating kinakaharap, ang paghihiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. Ang pangalawang kamatayan ay isang espiritual at walang hanggang estado. Hindi ito pagkalipol, o isang pagtigil ng pagkakaroon. Ang mismong konsepto ng pagiging pinahihirapan araw at gabi magpakailanman at kailanman, tumanggi sa ideyang yon. Sa halip, ang ikalawang kamatayan ay ang pangwakas, hindi maibabalik na paghihiwalay ng buong tao-tao, kaluluwa, at espiritu mula sa Diyos, ang mapagkukunan ng lahat ng buhay. Ito ay umiiral, magkaroon ng kamalayan, tandaan, ngunit upang lubos na maputol mula sa anumang posibilidad ng kabutihan, pag-asa, o pagtubos. Ito ay isang estado ng buhay na kamatayan, isang pag-iral na ang napaka-antithesis ng masaganang buhay na inaalok ni Jesus. Ito ay dapat na walang hanggan na naayos sa isang estado ng espiritual na pagkabulok. Ito ay isang karaniwang maling kuro-kuro na isipin ang impyerno bilang isang lugar na puno ng mga taong biglang humingi ng paumanhin sa kanilang mga kasalanan at nais lamang na makasama nila ang Diyos. Ang paglalarawan ng Biblia ay nagmumungkahi ng kabaligtaran. Ang pagngangalit ng ngipin ay hindi isang tanda ng pagsisisi, ngunit ng pag-unyielding, walang lakas na galit. Ipinapahiwatig nito na ang katangian ng mga hindi nagbago para sa mas mahusay, ito ay, sa katunayan, solidified sa paghihimagsik nito. Hindi nila kinamumuhian ang kanilang kasalanan, kinamumuhian nila ang mga kahihinatnan nito. Hindi nila hinahangad ang banal na presensya ng Diyos, hahamakin nila ito. Ang kanilang pagdurusa ay pinagsama ng katotohanan na nananatili sila kung sino ang pinili nilang maging sa mundo, nakasentro sa sarili, mapagmataas, at mapaghimagsik laban sa Diyos. Ang impyerno, sa kahulugan na ito,
ay ang pangwakas at walang hanggang pag-aalsa ng isang karakter na panimula na hindi katugma sa pag-ibig, pagpapakumbaba, at kabanalan ng napakakapaligiran ng langit. Sa isang malalim at kakilakilabot na paraan, pinarangalan ng Diyos ang malayang kalooban ng kanyang mga nilalang. Para sa mga patuloy na at sa wakas ay tinanggihan siya, na nagsasabi sa buong buhay nila, "Iwanan mo ako." Sa huli ay binibigyan ng Diyos ang kanilang kahilingan sa pinakaganap at walang hanggang anyo. Binibigyan niya sila ng walang Diyos na universo na hiniling nila, at nalaman nila na ito ay isang walang hanggang silid na echo ng kanilang sariling pagdurusa at galit. Ang konsepto ng Diyos na pinarangalan ang pagpili ng isang tao ay isa sa mga pinakamalungkot na katotohanan sa lahat ng banal na kasulatan. Kinuha ito ni C.S. Lewis nang isulat niya na ang mga pintuan ng impyerno ay nakalock mula sa loob. Ito ay ang panghuli at trahedya na pagtatapos ng isang buhay na ginugol na nagsasabing, "Gagawin ko ang aking kalooban." Ang Diyos, sa kanyang perpektong hustisya, sa wakas at walang hanggan ay nagpapatunay sa pagpili na iyon. Hindi niya pinipilit ang sinuman sa langit na makakahanap ng napakakapaligiran ng pagsamba, pagpapakumbaba, at pag-ibig na maging isang hindi mabata na pagdurusa. Ang dakilang diborsyo sa pagitan ng kaluluwa at ang tagalikha nito ay nagiging pangwakas. Isipin ang ating buhay sa mundo bilang tulad ng malambot na luwad sa gulong ng potter. Ang bawat pagpipilian na ginagawa natin, bawat pag-iisip na naaaliw tayo, bawat pag-ibig na inuuna natin ang alinman sa mga humuhubog sa atin ng imahe ni Kristo o nagpapabagal sa atin sa ibang bagay, isang bagay na nakasentro sa sarili at baluktot. Ang buhay na ito ay ang oras ng malleability, ngunit ang kamatayan ng sandali na pinaputok ang kilong. Ang hugis, ang karakter, ay nagiging permanenteng itinakda. Ano ang isang pagkahilig sa kapaitan sa mundo ay nagiging isang nakapirming estado ng walang hanggang galit. Ano ang isang paglalandi na may pagmamalaki ay nagiging isang hindi mababago na postura ng pagsamba sa sarili. Walang pangalawang pagkakataon na may remold pagkatapos ng pagpapaputok dahil ang mismong kapasidad para sa pagbabago, para sa pagsisisi, para sa pagtanggap ng biyaya, nawala. Ang puso ay naging permanenteng tumigas, hindi sa utos ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng sarili nitong patuloy na pagpili. Makakatulong ito sa amin na maunawaan ang likas na katangian ng pagdurusa na inilarawan. Ang pagdurusa ay hindi di makatwiran, tulad ng isang kosmiko na mapang-api na nagdudulot ng sakit para sa kanyang sariling kasiyahan. Ito ay natural, panloob, at hindi maiiwasang bunga ng paghiwalay mula sa mapagkukunan ng lahat ng kabutihan, buhay, at ilaw. Isipin ang paghihirap ng walang hanggan, hindi maihahambing na uhaw, ngunit sa buong kaalaman na sinasadya mong sirain ang bawat balon at sinulsal ang bawat tasa na inaalok sa iyo. Isipin ang pagdurusa ng perpektong memorya, pag-replay ng bawat inaalok na sandali ng biyaya, bawat panawagan sa pagsisisi, bawat mapagmahal na kilos mula sa Diyos at ng kanyang mga tao na sinalubong ng pangungutya, kawalang interes, o pagkaantala. Ang pagdurusa ay hindi lamang ang pagkakaroon ng apoy, ito ay ang ganap at kabuuang kawalan ng Diyos. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kagandahan, at katotohanan, ang impyerno ay ang ganap na kawalan ng mga bagay na iyon. Ito ay isang pag-iral na tinukoy ng mga negatibo nito, isang vacuum ng lahat na ginagawang makabuluhan ang buhay, na puno lamang ng positibong pagkakaroon ng hindi napapanahong kasalanan at sarili. Bukod dito, ipinapahiwatig din ng banal na kasulatan na ang karanasan na ito ay hindi pantay. Si Jesus mismo ay nagsalita tungkol sa mga tagapaglingkod na nakakaalam ng kalooban ng kanilang Panginoon at hindi ginawa ito, na matalo ng maraming mga suntok, habang ang isa na hindi alam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat na parusahan ay mabugbog ng kaunting mga suntok. Sinasabi sa atin na ang hustisya ng Diyos ay maingat at nakakatakot na patas. Ito ay hindi isang pagkondena ng kumot ngunit isang matuwid at tiyak na paghuhusga. Ang antas ng pagdurusa ay tumutugma sa antas ng ilaw na natanggap at tinanggihan ng isang tao. Ang taong lumaki sa pakikinig ng ebanghelyo bawat linggo at pinatigas ang kanilang puso ay nasa ibang posisyon kaysa sa isang tao na nakatira sa isang liblib na sulok ng mundo na may ilaw lamang ng paglikha at budi upang gabayan sila. Ang Diyos, ang perpektong hukom, ay isinasaalang-alang ang lahat. Ang kanyang paghuhusga ay hindi isang clumsy, sweeping act ngunit isang tumpak at pangwakas na pagbibilang na perpekto, napakatindi, makatarungan.
At ito ay tiyak kung bakit napakahalaga ng pag-unawa sa mahirap na doktrina na ito. Hindi namin pinag-aaralan ang katotohanan ng impyerno upang magpahayag ng paghuhusga, ngunit upang tumayo ng labis na pagkagulat sa pagsagip. Ang manipis na kadiliman ng walang hanggang katotohanan na ito ay kung ano ang gumagawa ng ilaw ng ebanghelyo na napakatalino. Ang krus ni Hesukristo ay hindi isang programa sa pagpapahusay ng pamumuhay o isang mungkahi lamang para sa isang mas mahusay na buhay. Ito ay isang desperado, kosmiko na misyon ng pagsagip mula sa isang tunay at walang hanggang alternatibo. Ang halaga ng lunas ay sinusukat ng pagkamatay ng sakit. Ang kagalakan ng pagsagip ay proporsyonal sa peligro ng sitwasyon. Nang sumigaw si Jesus sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nararanasan niya ang mismong kakanyahan ng impyerno para sa atin. Tinitiis niya ang paghihiwalay na iyon, ang banal na pag-abandona, na ang pagdurog na bigat ng mga kahihinatnan ng kasalanan, upang tayo, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, ay hindi na kailangang. Ininom niya ang tasa ng galit ng Diyos lamang upang ang isang tasa ng buhay na tubig ay maalok sa amin. Kung wala ang katotohanan ng impyerno, ang sakripisyo ni Kristo, habang ang isang magandang gawa ng pag-ibig, ay nawawala ang malalim na lalim at kosmiko na pangangailangan. Ito ay ang likuran ng walang hanggang hustisya na nagbibigay ng larawan ng kanyang awa na nakamamanghang kagandahan. Kaya kami ay naiwan sa malalim na katotohanan na ito, hindi upang maparalisa sa amin ng takot, ngunit upang mapuspos tayo ng pasasalamat sa krus. Ito ang stark backdrop na nagbibigay ng pagsagip sa nakamamanghang ningning nito. Sa pag-iisip nito, nais kong iwan ka ng isang katanungan, paano pinalalalim ng isang matalas na pag-unawa sa walang hanggang hustisya ang iyong personal na pagpapahalaga sa hindi ka panipaniwalang awa ng Diyos? Ibahagi ang iyong mga pagmumuni-muni sa mga komento sa ibaba. Talagang nais kong marinig mula sa iyo. Kung ito ang uri ng malalim na pagsisid na makakatulong sa iyo na lumago, siguraduhin na mag-subscribe ka at mag-ring ng bell ng abiso upang hindi ka makaligtaan ng isang video, at siguraduhin panoorin ang aming susunod na kung saan ipagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito. Hanggang sa muli kaming makipag-usap, manatiling maalalahanin. Ito si Marco.